Moose Vlog, Lexter Hiking TV. Ito ang gabay at aligabay na nagbibigay sa mga taong nawala ng pag-asa. Ito ang programa ito ay para sa iyo. Maraming salamat. Ito ang ating gabay at aligabay muli. Ito ang inyong host. At nandito tayo sa ating programa ito. At maraming salamat sa ating walang sawang pagsusuporta always nanguna sa ating programa niyan si Ate Ving Shai si Mr. DRTV din ang nangunguna sa ating premiere. Nagpapasalamat din tayo sa ating walang sawang pagsusuporta. Yan. Magandang araw sa inyong lahat. Maganda po ang ating topic natin ngayon. Ang una nating topic is tungkol po sa mga kasamaan at mga negatibo at mga bad enerhiya ng mga pangyayari ngayon. Away sa mga politiko, away sa mga tao, away sa laban sa tao, at away sa kapangyarihan. Okay. Ngayon is maghihiling tayo, marami po tayong mga discussion na dapat natin bigyan ng pansin, bigyan natin ng mga reaction, Okay, at ngayon is bago pa naman natin magpatuloy sa ating main topic ngayon is maghihints muna tayo or mga pangitain. Tingnan natin ang ating mga pangitain ngayong araw na ito. Okay. Kung ano po ang mga posibleng papasok na mga positive sa ating buhay. Tingnan natin. Kumuha tayo ng karnong para makikita natin kung ano ang mga posibleng mangyayari. Okay. Una nakikita natin dito, una is mga pagsubok. Ito ay tagumpay na posibleng magampanan. Una natin pinapakita, ito ay pangkalahatan, lalo na sa papasok na buwan. Ito ay nagpapakita lamang na ito ay posibleng may tagumpay na mangyayari, may mga taong malampasan ang mga pagsubok, malampasan ang mga problema. Kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay trabahador, kung ikaw ay may iba't ibang mga katungkulan, ito ay posible pong malampasan daw, dahil sa iyong sarili. Walang iba po ang makakalampas na ito. Ito po ay yung sarili. Nakikita natin dito, inaalay daw ang ating sarili upang malampasan ang pang-araw-araw ng mga pagsubok, tentasyon, mga problema. Ito ay may hangganan daw. So yan po ang pinakikita. At nakikita natin ito sa pangalawa, nakikita natin dito posible po magkakaroon ng magandang oportunidad na posibleng makayanan lahat ng mga problema, makayanan daw. At nakikita natin dito lahat ng mga pangutya, lahat ng mga taong minamaliit ka, sabi daw dito, makakaya mo daw ito at matagumpayan. Dalhin mo daw yung sakit patungo sa taas. Kapag ito ay dinadala mo daw, ito po ay magkakaroon ka daw ng magandang oportunidad, magandang tagumpay, malampasan mo ang lahat ng mga pagsubok. Dalhin mo daw yung sakit at kirot, lalo na sa mga taong pinupuutan ka, minamaliit ka, binigyan ka daw ng hindi importansya, at ito ay magkakaroon ka daw na ito, magkakaroon ka daw ng magandang panibagong oportunidad na ito ay magdadala sa iyo ng kayamanan or magdadala ng swerte. Ayan. Pangatlo, mga pangyayari nakikita natin dito. Ayan. Pangatlo is lahat ng mga nabubuhay dito daw sa mundo. Lahat daw ng mga pangyayari daw natin dito sa ating country, sa ating sa Pilipinas or sa ibang bansa man kung nasaan ka ngayon, ay nakikita natin dito lahat na ito is mga pawang pagsusubok lamang, mga matagumpay or matagumpayan mo daw ito dahil ito ay mga kathang gawa lamang sa mga tao na nanlulupig sa iyo. Lahat ng ito is nasa sayo lamang kung paano mo daw ito dadalhin, dahil ito is isang instrumental lamang upang tayo ay makayanan
no? Kung paano natin dadalhin ang ating sarili upang malampasan ang iba't ibang mga pangutya, iba't ibang mga sakim sa kapangyarihan at iba't ibang mga problema natin daw sa bawat isa natin. Sabi sa brahang ito. Okay, at ayan po. So, bago pa naman tayo magpag-proceed, maghihiling muna tayo sa mga taong may mga sakit, no? Bago pa natin mag-start, simula magpe-pray muna tayo. Sa ngala Ama at Espiritu Santo, Amen. Amahan na mo, nakasama langit, pagdayon ang iyong ngalan, umabot ka na mo ang maging harian, matuman ang imong pagtuot, inisiguta, maingon sa langit ang kalamo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon man nga nagpasaylo kami sa mga nakasalanan amo, ug dili mo kami itugot nga itugyan sa panay hinuluan nawa sa kami sa dautan. Amen. Ayan. Sa mga taong may mga sakit at karamdaman, sana po ay kumuha po kayo ng isang basong tubig bago po tayo mag-place, bago po tayo bigay ng lunas, no? Bago pa tayo mag-preaching sa mga taong may mga sakit. Okay. Kumuha po tayo ng isang basong tubig kung nandito po kayo at itapat nyo sa ating cellphone, at kung sa cellphone po kayo nanood, kung sa laptop naman, itapat ninyo at takpan ninyo sa kaliwang kamay ang basong tubig upang mabigyan tayo ng blessing, no? At mga cleansing sa ating pangangatawan. Kung ikaw ay may sakit sa katawan, lahat ng mga problema mo, ito ay ituon mo sa kaliwang kamay at ang basong tubig din, no? Takpan mo ang basong tubig. Okay. Panginoon, kung siya po ay may mga sakit, at sana po ay bigyan mo siya ng panagdagang lunas, no? Sa kanyang sarili, espiritual na pamalantaya. Sana po ay bigyan mo siya ng lakas, loob upang ito ay mabigyan usain ang kanyang mga matagal nang iniinda, matagal nang dinadala sa kanyang sarili, matagal nang dinadala sa namumuhay or namumuhay sa kanyang sarili yung mga negatibo, yung kasamaang matagal na dapat hindi namumuhay sa kanyang pangatawan, at sana po ay i-release at i-remove mo siya. Sa ngalan ni Jesus, kunin mo ang kanyang mga cancer sa kanyang sarili, kunin mo ang kanyang masamang balak, masamang enerhiya, masamang espiritu, no, sa kanyang sarili. Sana po ay puksain at hugasan mo ang kanyang kaluluwa, at sana po ay kunin mo siya at higupin mo at itapon mo siya sa malayo, no? Bigyan mo siya ng pangibagong lunas, bagong buhay upang mag-serve siya sa iyo, at bigyan mo siya ng ilaw at daan upang mapuntahan niya at magampanan niya ang kanyang pang-araw-araw na pangkabuhay kasama ka sa kanyang buhay. Sana po ay sa mga taong nandito at sa mga taong nawalan ng pag-asa, lalo na sa mga taong may balak or sa mga taong hiniwalayan ng asawa or husband or naghihiwalay sila, mga magkupol. Sana po ay pabalikin mo sila at bigyan mo sila ng ilaw at gabayan mo sila upang sila ay magkaroon ng magandang pamilya, happy na pamilya, at magkakaroon ng magandang pamumuhay at walang wakas na happy, no? Walang wakas na masayang pagsasama, lalo na sa kanilang mga anak, at ituon ang kanilang buhay sa iyo at ialay ang kanilang buhay para sa iyo. Sana po ibigyan mo sila ng daan upang sila ay susuporta, magbibigay ng pugay, magbibigay ng place, magbibigay ng prayer upang matagumpayan nila at i-fight nila ang kanyang sarili. Sana po ibigyan mo sila ng karagdagang daan, ilaw, no, na nalilibutan ng inggit, galit at madilim na mahika sa kanilang buhay. Sana po ay buksan mo ang kanilang mga mata, buksan mo ang kanilang mga puso at kaluluwa, hugasan mo ang kanilang kaluluwa at dalhin mo sila, bigyan mo sila ng ilaw, no, para ito ay matagumpayan at maranasan nila ang sarap ng pamumuhay na kasama ang Panginoon sa kanilang buhay.
Ayan. At lalo na sa mga taong nawawalan ng pag-asa dahil sa mga problema na pasunod-sunod, natatakpan na sila ng galit at pagkao sa kanilang sarili. Sana po ay puksain ang kanilang mga problema, hinanain sa kanilang sarili, puksain ang madilim na karanasan, puksain ang kanilang mga hinanakit sa kanilang sarili. Sana Panginoon, O God, sana po ay bigyan mo sila ng malakas na kapangyarihan, no? Lakas na kapangyarihan sa iyo, mula sa iyo, upang maghahari ang inyong espiritu sa kanilang buhay. Sana ay maghahari ang inyong pag-ibig, pagmamahal at proteksyon at bless sa iyo, sa kanilang tahanan, sa kanilang bawat isa, sa kanilang sarili at sa kanilang buhay at espiritu, no? Nabibigyan ng liwanag at ilaw, daan, tagumpay at mawala na tuluyan ang kasamaan yan naghahari sa kanilang buhay. Yan, Panginoon, ikaw ang gabay, ang Panginoon mula, no? Ang Panginoon ang isang ilaw na nagbibigay ng kasi siya po ay nag-crucified sa ating naghahari sa ating mundo. Pero ikaw ay natatakpan sila ng madilim na palak ng kasamaan, maitim na mahika sa kanilang buhay dahil ito ay tinatanggap nila. Ito ay natutuluyan na silang nawawala pero gusto nilang bumalik sa iyo, pero ito ay hindi na nila makayang mapuksa ang galit, itim, inggit, lahat ng mga problema na naranasan nila. At sana po, Panginoon, bigyan mo sila ng liwanag, daan, at ito ay puksain mula sa mga maitim na kadiliman. Sana po ay maghahari ang liwanag sa iyo, yung blessing sa iyo, yung mercy sa iyo, yung pagkakaroon ng rejoice despite sa mga kasamaan. God always be guide us. Sana po ay Panginoon, bless for those people needed healing sa iyo, mula sa iyo, Panginoon. Sana po ay nandito, lalo na sa mga taong nangangailangan ng suporta ng angels of God or the warriors of God, the protector of the universe, only one God. At naniwala po kami sa iyo at nakipagkumbaba sa iyong pangalan, dahil sa pangalan mo lamang ay ito ay magbigyan ng lakas ang aming sarili, mabibigyan ng pag-asa at ilaw na hindi po kami malalayo sa mga kasamaan. God, ito ay nagpapakita kami ng oportunidad sa iyo, at sana po ay dinggin mo kami lahat ng mga problema sa mga katawan. Sana po mawala ang aming mga iniindang sakit, Panginoon, at lahat sa pangatawan, hiluan mo kami, hugasan mo kami sa ngalan ng ating Panginoon, sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo, ay nagbibigay ng ilaw at gabay at proteksyon. Sa ngalan ng Panginoon, nagpapakamatay sa krus upang hugasan ang aming mga kasalanan, upang ilayo sa mga tentasyon, sa mga negatibo, at sa mga taong nangangahas upang kunin ang mga tao na mamalantaya sa iyo. At Panginoon, sana po ay hindi po kami mailayo sa iyo at hindi mo kami pawayaan, no, sa bawat isa namin na namalantaya sa iyo, Panginoon. Kay ikaw lamang, Panginoon, alam namin ikaw lamang ang isang Diyos na nagbibigay ng may karapatan na puksain, may karapatan na bigyan ng daan lahat ng mga pangyayari dito dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang makapangyarihan, Diyos ng Diyos, Hari sa Hari, at lahat ng walang kapantay na kapangyarihan sa iyo. Kung sino mang mangahas, Panginoon, alam namin na ikaw lamang ang lakas at pwedeng pumuksa sa aming mga sariling interes, sariling mga negatibo. Sana po ay bigyan mo kami ng daan at oportunidad sa ngalan ni Jesus na aming magbuhos. Ito po ang inyong host na si Lexter, upang magbibigay sa kanila ng oportunidad, magbibigay sa kanila ng mga blessing, magbibigay sila dahil sa iyo, Panginoon. Dahil ako naman ang instrumento na binigyan mo ng daan, binigyan mo ako ng liwanag upang mabigyan sila din ng panibagong pamumuhay.
Yan po ang ating blessing ngayon at sana po Panginoon lahat ng ito at nakikinig sa atin. Sana po ay bigyan mo sila ng ilaw. Sana po ay bigyan mo sila ng taimtim na panalangin. Sa ngalan sa mga anak ng Espiritu Santo, sana po ay mawala na lahat ng problema, lahat ng mga negatibo sa aming buhay. Bawat isa namin ay may mga tagumpay. Sana po ay mawala na lahat ng mga cancer sa buhay. Lalo na sa mga taong naniwala sa atin, naniwala sa ating programa. Sana po ay hugasan mo sila, Panginoon. Sana po, Panginoon, ay hindi mo kami pababayaan. Sa anumang oras na tagumpay, sana po matagumpayan namin ang lahat at bawat fight sa buhay namin, sa pang-araw-araw namin. Sana po ay hindi mo ako pababayaan. Ayan, no? Maraming salamat. Natapos na ang ating healing at pray over sa ating mga tao. Pwede na natin inumin ang isang basong tubig mula sa ating at bago pa natin inumin yung basong tubig, hupin or huyupan mo ng pangatlong beses yung tubig at bago mo inumin. Ayan. Praise the God, praise the Lord, no? Panginoon lang ang ating sandigan, siya lang po ang ating gabay. At maraming salamat, no, sa nandito at niwala sa ating programa Gabay at Aligabay. At sana po ay may natutunan tayo at may nabibigyan din tayo ng healing, no? At ayan. So maraming salamat, no, sa nandyan at naparito. Ayan, no? So, ayan, bago pa naman tayo mag-proceed, magpasalamat tayo sa ating mga supporter. O yan, no? Magpasalamat muna ako kay Mr. Lee Art TV, nangunguna sa ating premiere, no? Ayan, hindi ko yan kakalimutan, si Mr. Lee Art TV at nangunguna sa ating premiere. At lalo na sa ating supporter na palaging nagre-review sa ating vlog, nagre-review sa ating video, no, sa ating playlist, si Ate Bing Shai, no, na mula sa Cebu, no. Ayan po ang ating always yan na sinusupport, always yan na binabanggit natin, always natin yan na kinakasama sa ating prayer, no? Ang ating sana po ay hindi po sila magsasawang magsusuporta, no? Nagpapasalamat din tayo. Maraming salamat sa ating mga supporter at tagapagsunod sa ating programa. Maraming salamat Ate Bing Shai at sa ating supporter at nagre-review din, hindi niya mawala din sa ating list, ating playlist or sa ating listahan na si Kapiso Vlog, no? Maulahi man siya or something na siya po ay magre-review din sa ating mga videos. Ayan, si Kapiso Vlog, palakpakan natin ang lahat ng nagsusuporta sa ating programa. Maraming salamat si Kapiso Vlog at iba pa at mga silent viewers. Maraming salamat sa mga silent viewers at sa ating tagapagsunod, no, sa ating programang Gabay at Aligabay. Ayan. Ayan, no? So, ayan. At maraming salamat din sa ating mga sponsor, no? Lalo na sa ating TikTok. Maraming salamat sa ating sponsor. Ayan. Okay? At ngayon is araw ng Sabado. So, ngayon, araw ng Sabado, tignan natin ang ating balandra naman ngayon, ang ating tagapagbantay. Tignan natin ang ating gabay ngayong araw ng Sabado. Kung kayo ay nagbe-birthday, happy birthday, no, sa araw ng Sabado. Maraming salamat at happy birthday, no. Nag-greet po ako sa mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, happy birthday sa mga nagbe-birthday sa araw ng Sabado, no. Happy birthday sa inyo, especially sa mga nanonood. Maraming salamat. At sa mga taong may mga katungkulan, no, sa inyong buhay, at kung kayo ay gustong magpa-private message, magpa-private reading, pwede po kayong mag-message sa akin diretso. May Romero tayo dyan sa baba at pwede po kayong mag-contact agad sa atin. Pwede po kayong mag-message sa TikTok, kung saan mang platform na naroon ako. Pwede po kayo mag-message dahil dito lang po mapanood natin yung reply, no, or reply natin sa
ating YouTube channel, no? At ipapasalamat din ako sa mga nag-share, no? Nag-share sa ating video at nagha-heart at nag-like at nag-suporta. Maraming salamat, no? Na walang sawang pagpapasalamat at pagsusupport sa ating programang Gabay at Aligabay, no? At mamaya din is may live, may ano din tayo, may programa din tayo, no? Mga alas 2. Yan. So ngayon is dito po na may isang topic muna tayo bago pa natin linat bago pa tayo magtapos, pero may topic muna tayo, may katanungan dahil sabi daw may isang nagtatanong sa akin kung ito po ba ay may nagtatanong sa akin kung ang Marso or April ay maganda po ba daw yan sa trabaho, okay, or mag-a-apply. Okay, sabi sa ating gabay is ito po ay Marso at April is maganda po yung oportunidad or mag-start sa trabaho. Bagkus ito ay may dalang kambal. Ano po mga kambal? Ito ba ay negatibo? Hindi. Ang kambal na ito is maganda po yung pagsasama, magkakaroon ng oportunidad na magkatrabaho, tanggapin at kayanin yung mga pagsubok na darating. Huwag ka po daw mawawala ng pag-asa dahil ito ay lakas ng enerhiya ngayong paparating na mga buwan na binabanggit ko. So maganda po yung oportunidad na yan kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, no? Wala naman tayong sabit dyan dahil nakikita naman natin na dyan po ang starting ng mga panahon na posibleng naghahanap ang mga kampanya sa mga trabahante or mga taong nangangailangan ng trabaho. So yan po ang pinaka magandang balita at nakikita natin ngayon. Yung nagtatanong, no? Huwag kayong maghiya na magtanong po kayo agad-agad sa app. Ayan. Ayan, no? So, ito muli ang inyong host bago pa natin lisanin ang ating programa. Naghihingi po ako ng kunting tulong sa inyo, no? Huwag kayong makalimutan mag-subscribe at mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong ina-upload or mga bagong video na related sa ating programa. Ayan. No, maraming salamat at dito muli ito inyong host. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless po sa inyo.